Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang negosyante sa Laguna, biktima ng dorobong franchiser. Inalok daw si Rudy Fernandez. Kumuha ng Carico to food cart. Sa pangalan pa lang, mukhang dorobo na eh. Isang franchising business ni Cristina Vergara sa Laguna. Ang Carico to food cart ay nagbebenta ng burger at fries na patok sa mga taga-Laguna. Ang halagang ibinayad ni Rudy umabot ng 211,000 pesos. Sa kanilang kasunduan, may babalik daw ang kabuang halaga ng kanyang inilagak noong June 12, 2017. Pero sa malas, walang perang bumalik sa kanya. Kasama natin ngayon si Rudy Fernandez. Rudy Fernandez, hindi yung artista. Namesake lang. Okay. Pero kasing gwapo naman rin ni Rudy Fernandez nito. Pwede na. Pero problema lang niya na dorobo siya. Kaya ayusin natin dito ngayon. Sige. Ito, paano mo na-enkwentro ito? Paano ka na-alok dito? Sino nag-alok sa'yo? Paano bang nag-umpisa muna? Initially, sir, naging crew ko siya doon sa unang franchise ko. Okay. For almost 2 to 3 months, nagtagal po yung franchise. Okay. Franchise ko na muna. And then, after 3 months, nung hindi na kumita, medyo, in short, nalugi na po. Naghiwalay na po kami ng landas ng crew ko na si Cristina. And then after one year, tsaka kayo nakapag-put up siya ng yung si Carico to na. So pangalan after 1 year, parang nag-cross ulit ng landas namin. Tapos inalok ako na, tapos nag-invest ka? Pwede bang mag-invest ka sa amin? So, sa mga katuwid, nag-invest ka roon? Nag-invest po kami. Ang sabi niya, pwede mong ma-refund kung sakali walang nangyari? Hindi naman po refund. Parang may in 20 days, parang may certain date na ROI? Parang return of investment na tawag nun? Hindi po, parang 20 days, ibabalik niya yung puhunan? Initial capital ko at saka with interest po siya. Okay. Parang investment to. So parang humiram ka ng pera tapos parang nag-invest ka. Parang yung personal pinahiram mo sa kanya tapos babalik sa iyo pati yung interest. With interest. Okay, sige, susubukan natin tawagan ng San Pedro BPLO. Okay, Laguna. At para makita natin kung sarado ba to o bukas pa to, kinakailangan dito bay mapasara. Pero ito'y balita ko parang sarado na ata. Patok na sa Laguna to eh. Tama ba? Patok na po. Actually, parang patok na siya, pero kung dorobo naman ang kanyang estilo, masisira rin yan. Iba yung patok na doon sa kanang nilalako, pero yung naglalako, yun ang may problema. Yung franchising business. Babalikan natin ito mamaya. Ha? Eto sa telepono natin si Elsa Santos, happy ho ng Business Permit and Licensing Office sa BPLO ng San Pedro, Laguna. Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ay, may idudulog ho kami sa inyo, ma'am. Itong reklamo ho ng nilapit ho sa atin. Dito ho si Rudy Fernandez na siya raw ho'y nag-gancho ho ng kanyang business partner into a franchising business with a promise na mabibigay daw ho yung sinasabing capital and interest in 3 months or 4 months. Hindi ho nangyari ng sinisingil ho. Tsaka wala na hong parang hindi na ho existing business to, sa bahay lang nag-o-operate. Ano hong magagawa ng ating BPL ho rito? Sir, ang magagawa po natin tulong dyan, iimbitahin po natin yung may-ari ng business. Okay. Taga San Pedro naman po yan. Yes, ma'am. Sa bahay na lang po yata nag-o-operate. Wala daw pong operation. Yes, ma'am. Pero andun pa rin yung owner. So, iimbitahan po natin pati po yung nagre-reklamo. Yan, okay. Para po mapagharap natin sila. Pero in case po na hindi po tumupad kung ano pa mapag-uusapan nila, mai-issuehan po natin ng notices ito pong may-ari ng business. At kung talaga pong sa pinag-usapan ay hindi na rin siya
hindi siya tutupad, maaari po natin i-close ang business niya. Okay. Parang wala na ho daw yung kanyang business, sa bahay na lang daw ho, ma'am eh. So, in this case, parang ang dating ho, patatawag nyo na lang Opo. for compliance. Kaya lang ho daw, ma'am, ito ho yung carry ko to food cart, sikat daw ho to ng mga fries, burger and fries sa San Pedro, Laguna. Ito usapan ho nila nitong nagrereklamo si Rudy Fernandez sa kanyang inarereklamo. Ang problema lang ho kasi parang franchising ho, or under the guise of franchising, pero ho, parang partnership ho. Ibibigay ko sa yung capital ko ngayon, ibabalik mo sa akin, plus interest o ROI. Hindi ho nangyari. So ano hong masasabi niyo? Sana nga po yung complainant nag-ano rin sa amin, gumawa ng letter, kasi po agad-agad namin ina-actionan po yan eh. Iniimbitahan po namin agad yung mga inirereklamo pong business dahil ang City Mayor po at ang Office of the Business Permit, talaga pong nakaalalay po sa lahat ng business ng mga nagre-reklamo pong mga kliyente po and constituent po ng San Pedro. Ma'am Elsa, magagawa ho namin, papupuntahin ho namin si Rudy Fernandez po natin agad turn ng action po yan. Yes, ma'am. Okay ba sa'yo, Rudy? Yes, sir. Alright, anything else? May gusto kang sabihin sa kay Elsa Santos? Napakabait ng hepe ng business permit to, BPLO. Anything gusto mong sabihin? Po, ang gusto ko lang naman po mangyari, parang Mabawi. maibalik lang po yung puhunan namin kahit wala na po yung interest. Tapos okay na po. Wala na, hindi na po kami magrereklamo or hindi na po kami magsasampa ng case. Mabalik lang po yung initial capital namin. Siguro naman, ma'am, magagawa nyo ng paraan nyo, Opo, Ma'am sir. Elsa. Opo. Marami na rin po kaming naayos na ganyang problema. naman pala eh. Ayun naman pala. Ma'am, kami ho, nagpapasalamat ho sa inyo pagtanggap po ng Ina-actionan tawag po namin. sir ha? agad yung mga ganyan, mga naargabyado pong mga tao. Yun. Opo. Alright, sige. Ma'am, maraming salamat ho. Okay po, sir. Thank you po. Papupuntahin ho namin itong nagre-reklamo ho. Samahan na rin ho namin. Thank you so much, ma'am. Licensing office. Alam mo, paring Ben, ang kainaman pala doon, mukhang ano na pala ni Ma'am Elsa to. Meron na pala silang case study niyan. yes. Gusto lang nilang maulit ito at masosolve nitong problema. Ako naman, nakita ko yung BPLO. Yung seriousness ng BPLO to help. Yes, tama. Yan, isa rin yung sa city nila, San Pedro. Kami sumasaludo ho sa inyo. Sana pag may ganitong klaseng sumbong, talagang... Puder kasi sa kanila rin yan dahil mga lisensya-lisensya. Alright.